Yes, you're right. Siya yan, nakawala sa kanyang harness around Come here. 6:45 Come here. PM ng gabi. Dini. Ang nangyari, nagtatatalon Dini. siya hanggang matanggal ang harness sa kanyang katawan. Nagkaroon yata siya ng nervous breakdown, kaya ayun. Kasi may tao kasing naglalakad sa likod namin, tapos yung area na yun hindi pa sementado, puro mga bato. So maingay yung daan, kaya siguro ganun siya, nagkaroon siya ng panic attack. Tinry ko talaga siyang tawagin ng tawagin, pero tinitingnan na lang ako sa mata, tapos ayaw niyang lumapit sa akin. The next day, eto yung mga sugat ko sa paa. Yung iba dyan, ang mga kagat ng lamok, kasi napakaraming lamok sa gubat at hindi ako nakapagdala ng spray at wala ng time para bumalik pa sa bahay. Kasi hindi kami pwedeng mawala doon sa area na yon, or malis sa area na yon, or else hindi na namin siya makikita pagbalik namin. Hindi ko naman alam na mangyayari yon, kaya yung sinuot ko short lang at saka t-shirt. Tapos nag-sandals lang ako, hindi nagsapatos. And after, pumunta ako ng center para lang magliwaliw kasi 8:30 AM pa lang to. Then nagising ako 7:30, then natulog ako mga 2 AM na yon. So period lang yung tulog ko. Hindi naman ako makatulog ng maayos. Ikaw ba naman, hindi mo naman iniisip na mangyayari yun kahapon? Actually, parang nagbigay na ng sign yung pusa ko na parang may something talaga na mangyayari. Kasi during the time na papaalis na kami, ayaw niya talagang pumasok sa bag. And paborito niya yon. Pag ino-open ko yung bag, automatic, tumatakbo siya papasok ng bag. Pero that time, hindi talaga siya. Naghahabulan talaga kami sa loob ng bahay. Ayaw talaga niyang sumama. And then later on, yun, nangyari yun. Long time naman na nawala siya, mga 6:45, may isang lalaking napadaan, yung parang binata yata, yun siya. Bigla siyang napahinto. Sa una, tingin siya sa akin. Nagtanong siya, sabi niya, kailangan ko ba daw ng tulong? Sabi ko, hindi ko po kailangan ng tulong, okay lang ako. Pero hindi niya alam ano yung hinahanap ko at kung bakit ako nandoon sa loob ng kahuyan na yun. Hindi kasi ako nagpatulong. Unang-una, ang pusa namin ay sobrang ilap niya sa ibang tao. Para siyang nagiging wildcat, hindi siya nagiging normal. Nagwawala siya, tumatakbo. So, yun yung tinatry namin, i-adapt niya. Pero iba talaga yung nangyayari pag lumalabas siya ng bahay. Siguro may mga pusa lang talaga na taong bahay katulad niya. Ayaw niya sa labas. It was really a traumatic experience, to be honest. Hindi siya basta-bastang experience like siya, kasi imagine ninyo, ang ganda ng araw. Planado na lahat eh. Lalabas kami, pupunta ako, magpipick up ako ng package, pupunta kami ng supermarket, then babalik dito. Parang happy lang yung routine ko. Nabaliktad yung nangyari. Anyway, every Saturday ay market day dito sa city kung saan ako nakatira. So, every Saturday, marami kayong makikitang nagbebenta ng mga ganito, mga ukay-ukay, mga lahat ng mga product na makikita nyo, nandito yan. And then dito kayo makakahanap ng mga murang product from 1 euro up. Ang the best time na pupunta kayo dito, huwag sa 11 AM. Punta kayo dito around 8:30 to 10:30. Pero pagdating na ng 10:30 onwards until 2 PM, 2 PM kasi ang closing, grabe yung tao, bulusok talaga, hindi kayo makakahanap ng maayos. And then ang mga vendors na yan ay galing sa iba't ibang lugar para magtinda dyan. Then after 2 hours, nakauwi na ako ng bahay at nagkakape. Napakain ng pusa. Para bang wala siyang kasalanan kahapon. Tingnan yung dami niyang ang dami niyang sugat.
Isa sa nagpapasalamat ako nung nasa loob kami ng kagubatan ay hindi siya umakyat sa puno. Kasi kung talagang umakyat siya ng puno, wala na, tapos na, hindi na yun siya bababa. Nanghirap talaga, like punong-puno talaga ng tinik yung kagubatan na yun, hindi ka makakatakbo. Ito pala yung mga nabili ko, 3 pirasong garapon at saka 6 na pirasong baso. Ang problema sa baso, may isa doon na basag. Hindi na ako bumalik ng center kasi isa lang naman yon at mainit talaga sa labas. Hindi ko kaya. Nasa 34 degree na yata nung pauwi ako ng bahay. Wala, nakikichismis lang yan siya kung ano yung mga napamili ko kasi akala niya every time na may box, na may plastic, para sa kanya yun. So, napabili din ako ng baso kasi ilang baso na din yung nabasag ko kasi every time na naghugas ako na dumudulas sa kamay ko. So, ito yung baso. Yung baso comes with 6 different colors. Yan, may blue, orange, yellow, ganyang color. So, maganda lang siya. May plain naman yun doon. Parang pang whiskey naman yung style yung nakita ko sa una. Pero ito yung napili ko. Okay naman, good. Then, ito yung kaganapan ng hapon. Ang kalat ng area, pero sige lang. In 30 minutes, tapos din naman to. Hindi naman malaki din yung apartment. Alam nyo ba kung bakit gustong-gusto ko siyang ilabas at ma-adapt niya yung tao sa paligid? Gusto ko talaga siyang dalhin sa Pilipinas at gusto ko talaga siyang mag-explore sa labas or pupunta kami ng dagat or mag-road trip kami. Kung ganun ba? Pero may wild attitude talaga siya. Pag nakakalabas siya ng bahay, it's either magtatumbling siya or magwawala. Parang ganun ba? So, kung may nakikinig man ngayon or nag-watch ng video ko na same yung ugali sa pusa ko, what did you do? Nadala nyo ba sa labas? Anong ginawa nyo? Gusto talagang malaman. Kasi, ginagawa ko naman ang lahat Ginagawa ko yung... Hindi kasi ako, unang-una, hindi ako nag-alaga ng hayop sa tanang buhay ko. Hanggang halaman lang ako. Sa probinsya naman, yung mama ko naman yung nag-aalaga ng hayop namin, hindi ako. And then yung hayop namin doon, pakawala naman yun sila. Hindi yun sila nakatali or nasa loob lang ng bahay. Dito sa Europe, ibang-iba talaga yung rules Pag may hayop kayo, talagang malaki yung responsibilidad nyo sa buhay nila. And then, hindi naman malaki yung apartment namin. So, yung pusa namin, 3 lang yung area na nilalakbayan niya. CR, bedroom, kitchen. Ganun lang yung routine niya daily. And then, wala kaming garden. And then, yung building na tinitirahan namin ay nasa first floor kami. Yung routine niya talaga parang ganun lang. Kaya kung nakakalabas kami, para siyang pakawala. Itong kalat na to, dapat kahapon ko din to isasama sa gagawin ko. Nasama na din sa problema ko kaya hindi ko na nalinisan. Pag uwi ko, naligo na lang ako diretso tapos diretso ako sa kwarto. Well, I know how you want it to seem, but we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon, and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth, no escape.